Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ito ang sisig. Pwede sa unang yan? Pwede. Pwede. Terjadi banyak. Binigyan tayo ng magandang panahon. Hopefully na makatapos tayo na maayos. But before that, mag-start po tayo sa panalangin na to be led by ating si Are you ready? Tay, kinsay siya. Stand by. Ako. Again, down, closer, we're on time. 2216, 2216. Shooter, are you ready? Stand by. Time. 501. Ilan pa? Ano? Wendy, ilan pa? Chip, kala ko ikaw. Sa iyo mo. Ilan pa? Ano? Ano yung mga lang? 40? Nice. Ilan pa? Ito. Wala. Dahil lang. Nilagay mo na ba yung basyo? Version 3 yan. 3 yan pinalinis. Hindi pa. Tuloy mo. Hindi mo na nag-vlog. Mas Paul. 40 ng 40 ng board. 4 ang falling plates. Total of 32 rounds. Starting position, shooter standing, touching mark. Gun in ready condition, condition 1. Gugutom na sa serba niya. Nagkapote, umulan man. Puro plate lang nandun.
Okay. So, sir, may audience, ha? Reload na yan, di ba? Reload. Oh, Get ready. Stand by. Hindi pa tapos, may trophy na ako. Kaya sa akin. Di pa tapos, meron na. Yung pa rin, parang ko doon. Dapat dito, yung audience kasali. At video pa, dito lang. Yan. 1, 2, 3. Smile, sir. Smile. Thank you. Oh, ayos ah. Post mo na lang. Kakain ko na lang. Time 5:50. Stand by. Ciao! Ciao. Kuha. Tama mo ko dyan, Jay, ha? Dahil mo ako dyan sa video mo. Yes. Kaway. So, ito isa sa sponsor natin. Ito naman. Wala po. Salamat po Sponsor sa... natin. Sponsor naman. Ay! Lang. Pagmangyan lang. Ito yung kulay eh. Yun na. Naghahanapan na. May pangalan yan. May ukit. Ilan? May nakaukit. Parang may pansin ko dito, may mga... Kunin mo yung magaganda. May nakaukit, sir. 50. Okay na sa akin, sir. Nakakuha pa to ng 50. Igil sa akin eh. Hindi, akin yun. Sininong talaga. May palatanda ka ba? Meron. May nakaukit na star. May star. Tingnan mo isa-isa. Ito, mga magkikinang. Iisa-isahin. Yung mga kikinang lang. Oy, makikinang lang daw.
Hello guys, if you are a licensed gun owner, you can visit the Rizoleño firing range. We have a very nice place here for firing, and also if you want to learn about gun safety and proper gun handling, marami kayong matututunan dito po sa firing range. So you can visit here. Ang may-ari po, the owner of this range is very approachable. So ano pang hintayin nyo, come and visit po the Rizoleño firing range. Always remember, be a responsible gun owner and gun user. At kasali pa kami sir. Yes. Shooter, ready, go. Okay. So yun, nakauwi na tayo. What I think about the STK 150 after shooting it in a range. So first of all, it's the first time I shot this gun. First time siya na pinutok sa range. So break-in yung ginawa ko kanina. Dahil nga gusto sana natin masubukan yung out of the box performance niya. So rekta agad. Agad tayo. Laro agad sa practical shoot. So si STK kanina walang naging problema from the FMJ rounds. Nagka-problema lang ako doon sa stage 5. Nagkaroon ng double feeds yung reloads, pero yung mga FMJ ko walang naging problema. So as a combat pistol wala siyang problema talaga, lalo kung FMJ yung gamit mong bala. Yung reload kasi syempre Teflon coated yung ginagamit namin sa range. So hindi siya I think hindi siya masyadong maganda yung Teflon coated for the STK kasi bumabara parang nagdo-double feed. So pagpasok niya sa chamber, hindi siya tumutuloy. Actually hindi talaga umuumang lang siya dun sa may ramp nung bala, dun sa ramp ng bala tumutukod. So sa tingin ko dahil yun dun sa kanyang Teflon coating ng bala. So nasa bala yung problema. So etong STK 150 very reliable and flat shooting. Yun ang masasabi ko. Also 150 rounds yung pinutok ko. So far wala naging issue lalo dun sa mga FMJ. Happy ako sa baril na to. So I've been shooting 1911s ever since I was a kid. Wala akong ibang baril na ipinutok for competing, puro 1911. Pero sa mga fan shot minsan nakakahiram ako ng production. So kaya alam ko rin yung feeling ng 9. Medyo mas nga siya. Hindi siya katulad nung 45 na malundag. So yun, po-proceed na ako, maglilinis na ako ng baril kasi it's very rudimentary na linisin nyo yung mga baril nyo every after pumutok sa gun range para na din sa performance ng baril nyo. Also hindi magkaroon ng build up yung ating barrel kasi lalo pumutok tayo ng reload, yung Teflon coating niya syempre magkakaroon ng mga build up doon sa kanyang barrel. So mahalaga na maglinis tayo ng ating mga firearms after natin na gamitin sa range. So yun. So ayan siya. Ayun yung sinasabi ko, yung marking na nandyan sa may baba. Yung oval na nasa baba na yan. Diyan tumutukod yung yung reload na bala. So pag diyan tumukod, hindi pumapasok. So ayan, kitang-kita pala. Parang 2 beses sa akin nangyari yun sa stage 5. So yun lang naman yung naging issue ko nung pinutok to. Tapos ayan, siguro dapat ito ay nilalangisan din kasi parang ayan, kita nyo may may gas-gas, diba? So I think kailangan langisan yung part na yan pag ipuputok. What else? Si firing pin, ayun, buhay pa siya, buo pa naman after 150 rounds.
So update na lang ulit ako after another gun club shoot kung kailan ko mapuputol itong firing pin, kasi yun ang very common issue ng STK 150 and yung ibang STK series. So sa mga nabasa ko sa internet, ang dami ko nakikita naghahanap ng striker pin. So yun ang iniintay ko kung ano. So yan, lilinisin natin yan. So yan, yung barrel lilinisin natin. So silipin natin. Hindi ko lang makikita eh. Ayun, kita nyo na agad, madumi. O diba, yan yung tatanggalin natin, yung maitim na guhit na yan. So yun. So sige, magpo-proceed na ako sa paglilinis nito. And kung di pa kayo decided, kung nag-iisip kayong bumili, usually kasi yung Taurus na G3 ba yung laging pinagko-comparean. So yun at saka ito STK 150, STK 100. So kung di pa kayo decided bumili, abang pa ulit yun ng mga susunod na episode ko para malaman nyo kung sulit ba ang STK 150, kung ito ang mapili nyo. Pero para sa akin, kung combat shooting, pang EDC nyo or home defense, kung FMJ yung yung gagamitin yung bala, walang problema to. Kunin nyo to, very good firearm siya. And very flat shooting, masarap siya ipotok. Tapos kung nyo naman, ipanglalaro nyo, siguro pumili kayo ng magandang reload, yung copper coated na na tips ang bilhin nyo na reload. Wag yung Teflon. Sa tingin ko, yung Teflon na reload ang magiging problema nyo kung maglalaro kayo. Ayan. Yan, dyan bumabangga eh. So tumitigil yung baril. So yun lang naman. So thank you for watching guys. See you on my next episode. Tingnan natin kung kailan ulit tayo puputok. Next episode siguro, isa-isahin na natin yung mga pinaplano kong upgrades. Okay, bye!